Magandang araw po sa ating lahat at ngayon po ang ating ika-5 installment sa ating maiksing pag-aaral sa Biblical Theology. Ang nilalaman ng ating pag-aaral sa ika-5 lecture ng libro ng Numbers ay ang sumusunod. Unang-una ay babalik tanawin natin ang mga natutunan natin sa aklat ng Leviticus at bubuksan natin ang aklat ng Numbers. Titingnan natin ang mensahe na meron dito sa aklat na ito at titingnan rin natin yung mga theological themes na matatagpuan sa Numbers at magkakaroon tayo ng practical application ng mga nakasaad sa aklat na ito. And finally ay titingnan rin natin yung mga other events, discoveries at inventions noong panahon ng Numbers. Kung alalahanin po natin sa ating previous lecture, ang Leviticus ay ang nasa pagitan ng Exodus at Numbers sapagkat sa Exodus nakita doon yung pag-erect ng tabernacle at sa Numbers naman ay yung kanilang journey patungo doon sa Promised Land. And the presence of the Holy God dwelling among His people is the theme that connects Leviticus back to Exodus. At yung mga theological theme nga na ating tinignan sa aklat ng Leviticus ay ang unang-unang presence of God, secondly, the holiness and purity, thirdly, yung offerings, sacrifices, and atonement. At yung practical lessons naman na upang may apply natin sa ating buhay ngayon, yung mensahe ng Leviticus, firstly is the substitutionary sacrifice and atonement, pointing us to Christ bilang siya yung ultimate na sacrifice. Pangalawa is Christian maturity, and thirdly, holy living, sapagkat kailangan na ang ating pamumuhay bilang mga mananampalataya ay banal, sapagkat ang Diyos na siya nagligtas sa atin ay banal na Diyos. And lastly, yung finances, wherein yung huling kabanata ng Leviticus is a challenge. Malaking hamon ito sa panahon natin ngayon at sa sitwasyon natin ngayon, sapagkat may mga bagay na hindi natin pwedeng o hindi natin maaari na sabihin na ibibigay natin sa Diyos sapagkat Kanya ang lahat ng bagay na ito. Kaya ang sukatan dito ay ang ating puso sa pagkakaloob ng mga bagay na ito. At ang aklat na bubuksan natin sa ating ika-5 lecture ay ang aklat ng Numbers. Pero ano nga ba ang unang pumapasok sa isipan natin pag tinukoy o pinabanggit ang salitang number? Isa nga sa common na connotation pag sinabi yung number ay ito'y napakahirap. Ito'y complex, komplikado ito. At kung inaral ito, lalo na ng panahon na tayo nag-aral sa college, ay isipin naman natin na saan ko nga ba gagamitin ang mga bagay nito o hindi ko naman ito magagamit sa araw-araw na buhay. Ganito kaagad yung pumapasok sa isipan. Pag binagit number, ito'y mahirap. Pero hindi ito yung numbers na tinutukoy sa ating aklat at siya natin makikita as we go on with the lesson. Una nating titingnan sa aklat ng Numbers ay yung kanyang title. Ang title ng aklat na ito in Hebrew is In the Wilderness. Ito'y kinuha sa unang verse ng aklat na ito. It is a very appropriate title kung tutusin, for the book explains why the generation saved in Exodus spends their life in the wilderness instead of the promised land. Kung babalikan natin ang pangako ng Diyos ay dadalhin sila sa lupang pangako. Pero sila ngayon ay napadpad sa wilderness. So ito yung very opposite do sa kanilang expectations. Sa Greek Septuagint, this translates to arithmoi o yung kung malapit sa ating kaisipan, arithmetic. Apparently focusing on the importance of census. Doon sa aklat na ito, meron pong census, yung talaan na kung ilan yung population. And the Latin Vulgate rendered the title as numeri. At ngayon, sa ating English na mga Bibles, it followed this tradition. At ang title niya sa ating modern time is Numbers. So, mula sa Hebrew na in the wilderness, sa Greek na pagkakagamit na arithmoi, at sa Latin na numeri. At tayo ngayon ay mayroong hawak-hawak na aklat na ang title ay Numbers. Sabi nga ni D.A. Carson, but neither title captures its focus. Hindi daw yung in the wilderness, hindi rin yung arithmoi, hindi rin yung numeri. If length were not an issue, a more appropriate title might be
a tale of two generations of Israelites, one faithless and one faithful. So dito pinapakita sa atin ni D.A. Carson yung ano nga ba meron dito sa Numbers. Isang faithful at isa ang faithless. So very contrast kagaya ng expectation ng mga Israelita na dadalhin sila sa lupang pangako, pero sila ngayon ay nasa wilderness, nasa ilang. Secondly, yung author ng aklat ng Numbers. The book identifies Moses as writing down information recorded in the travel itinerary of Numbers 33. So pinapahayag dito at makikita rin natin na napakadaming times, kung tutusin more than 60 times nga daw, the phrase quote unquote the Lord said or spoke to Moses, at saka yung quote unquote the Lord commanded Moses. So ito yung matatagpuan more than 60 times sa aklat ng Numbers. So we can easily relate na masasabi natin that Moses is the one who wrote Numbers. And thirdly, Numbers covers events that happened sometime between dun sa Exodus, Leviticus, or within that span. So with the oppression of Egypt behind, at ang nasa harapan ngayon ng mga Israelita is the bountiful land of Canaan before them, the wilderness is a place of transition and testing. So geographically, the book opens at Mount Sinai, kung saan ito yung Exodus, dito nila itinayo yung tabernakulo. And where the Israelites arrived in Exodus 19. So Exodus 19, sila yung nasa Mount Sinai, then umakyat si Moses, 10 Commandments and everything. They remained there for the rest of Exodus. Ito yung tabernacle event. And all of Leviticus and the beginning of Numbers before finally breaking camp in Numbers chapter 10. So they arrive at the southern border of the Promised Land. Ito po yung matatagpo sa Numbers chapter 12. But sila ay nagrebel. Sila ay nagdisobey against the Lord's command. Ito yung makitang episode sa Numbers 13 and 14. At dahil sa rebellion na ito, they would stay there for the next 38 years sa wilderness until they arrive in Moab in Numbers chapter 22. Dito sa Moab, they would stay for the rest of the duration of Numbers. So it was in Moab where they received the book of Deuteronomy and awaited final orders to go into the promised land under Joshua. So dito sila ngay mag-stay mula sa Sinai na erect nila yung tabernacle at yung mga Levitical laws o yung commands sa kanila, at ngayon they would journey towards the promised land, pero nagkaroon ng rebellion at dahil doon they suffered greatly. Kaya ngayon ang setting ng Numbers at kagaya rin na yung nilook ahead natin ay they would stay in Moab. Titingnan naman natin ngayon ang mensahe ng aklat ng Numbers. Dito sa aklat ng Numbers na ito ay may matatagpuan tayo na dalawang malaking census o yung talaan ng population. Isa sa Numbers chapter 1 at ang isa ay nasa Numbers chapter 26. Meron dalawang talaan sapagkat may dalawang klase na generation dito. Isa yung obedient generation at isa naman yung rebellious generation. At in here sa aklat ng Numbers ay makikita natin napakalaking contrast between these two generations. So simulan natin una ito sa disobedient generation. Ito yung matatagpuan natin na bulk ng Numbers. Chapters 1 to 25 will show to us kaano ba ka-disobedient ang generation na ito. So firstly, Numbers start with a very good beginning. A hopeful start. God gets Israel organized. Ito yung makita natin sa first 10 chapters ng Numbers. And God organizes the tribes of Israel around the tabernacle. Kung babalikan natin yung tabernacle, ito yung sentro ng kanilang community na, as well as yung kanilang pamumuhay. And it is the center so that they can travel and be prepared not only to worship God but also to fight. God organized the Levites yung kanilang various tasks sa paglapit dito sa tabernakulo, yung conducting yung mga cultic na practices. By cultic, it means in terms of religion. Their task includes caring for, packing, and moving the sacred tabernacle.
And Moses complete the construction of the tabernacle and describes how each tribe comes to the tabernacle for their offerings. Ito yung matatagpuan sa Numbers chapter 7. Next is the Israel does the unthinkable. They reject the promised land. Ito mismo yung pangako ng Diyos sa kanila. Niligtas sila mula sa Ehipto. Binigyan sila ng pangako na dadalhin sila sa isang magandang lupain. At ngayon, they rejected this. This is very unthinkable. Ito yung chapters 10 to chapter 14. So once on the road, mula do sa pag-start nila ng journey, things start to go bad for Israel. People grumble, nagrereklamo, and they also complain about the manna God gave them to eat. Ito is sa Numbers chapter 11. So binigyan sila ng Diyos na itong manna, ito yung pagkain. Hindi nila pinaghirapan ito. In fact, tatamputin na lamang nila ito. Pero they grumble and complain. Kesyo walang lasa, or eto parati, nauumay sila and everything. And not only the people rebelled against God, they rebelled against Moses. And etong rebellion na ito, masakit sapagkat galing pa ito sa closest assistant ni Moses, si Aaron at si Miriam. Ito yung matatagpuan natin sa chapter 12. And the next chapter, Numbers 13, nagpadala ng 12 men ang Israel para i-spy out yung lupa ng Kanaan. And out of the 12, 10 of them gave a negative report. At sadly, dalawa lamang yung nag-give ng magandang report, and majority won the decision, 10 out of 12, na nagsabi, wag, hindi natin kakayanin to, masyado silang malalaki, masyado silang malakas, at lalamunin lamang tayo. Pero yung dalawa nagsabi na, etong pangako ng Diyos, God is on our side, so let us move. Nakalungkot lamang sapagkat nanaig ang majority decision. So after the negative report, makita naman natin that Israel wanders in the wilderness. Ito yung makikita sa chapters 15 to 22. So ironically, Israel returns to wander in the wilderness. God continues to give Moses directions for proper worship to be implemented when they finally get back to the promised land. So bagamat ang part ng wilderness journey pabalik, paatras ito kung tutusin sa kanilang itinerary, God continued to give Moses yung mga instructions kung paano mamumuhay ang Israelita. Pero itong mga instructions na ito is when they are in the promised land na. So in some way, bagamat ito wilderness testing, ay nandoon yung hope na someday makakarating ang Israel sa promised land. But then, a serious rebellion breaks out against Moses, and God killed 250 leaders of the opposition. At hindi lamang yun, nagpadala rin ng Diyos ng plague that killed 14,700. Ito is sa Numbers chapter 16. Sa Numbers chapter 20, namatay si Aaron, it perhaps signaling the end of the rebellious generation. And Moses heads the people toward Canaan, the promised land, and enables the Israelites to defeat any enemies that try to stop them. Ito yung sa Numbers chapter 21. So, matapos na namatay si Aaron, sabi nga ng mga teologo, it signifies the end of the rebellious generation. So, nag-start na end na rebellious generation. They are now being prepared para tumawid patungo dito sa promised land. Fourthly, the Israelites encountered Balaam sa Moab. So in spite ng kanilang rebellion as testified sa previous chapters, God still protects His people. Ito po yung makita sa chapters 22 hanggang 25. The king of Moab offers a huge sum of money to a famous powerful sorcerer named Balaam. Nang sa ganon, ito si Balaam, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para maglagay ng sumpa dito sa Israel. Kung babalikan natin yung Abrahamic Covenant at isa sa napaka-importante na sangkap nito sa Genesis chapter 12, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And Balaam abandons any attempt to curse Israel and simply blesses them. So instead na sumpa ang lalabas dito kay Balaam, ang lumabas sa kanya is pronouncement of blessing.
And surprisingly, dito sa Numbers chapter 24 verses 1 to 9, makita natin yung pag-pronounce ni Balaam. Ang ending ng kanyang oracle is, "Blessed are those who bless you and cursed are those who will curse you." Ito yung ending ng Genesis chapter 12 verse 3, yung Abrahamic covenant mismo. And the Moabites, they lured Israel to participate sa kanilang pag-worship sa Baal. An Israelite priest, ang pangalan nito ay si Phinehas, ay pinatay niya isang Israelita who is openly participating in immorality. And then, God sends a plague killing 24,000 Israelites sa Numbers chapter 25. So makita natin na napaka-seryoso ng Diyos sa pagpapanatili. Alalahanin natin sa Leviticus, binigay kung paano siya i-approach sa kanyang tabernakulo, and instead, ang ginawa ng mga Israelites is the direct opposite. So, very serious warning ang pinakita ng Diyos sa mga Israelita na ito. So, after ng episode dito kay Balaam sa Moab at yung plague na maraming Israelita namatay, ngayon ay yung transition phase na kung saan makita natin yung obedient generation. So, merong transition. Nagkaroon ulit na census dito sa Numbers chapter 26 na kung saan ay makita natin mga faithful daughters are also recognized and awarded as an inheritance. And Joshua is now appointed to succeed Moses. So, hindi lamang sa generations nagkaroon ng transition, kundi pati sa leadership na kung saan itong generation na ito ang siyang tatawid patungo sa promised land. Sa chapters 28 to 30 naman ay nagbigay ng pagpapaalala kung paano ang totoong pag-worship at pagpapalala rin sa kanila ng kabanalan at ng pagiging tapat sa harapan ng Diyos. Israel is being refocused on worshiping God faithfully in the promised land. Ang importanteng mga aspeto ng kanilang worship ay binalikan, they were revisited, yung Sabbath offerings, the Passover, the various feasts, Day of Atonement, pati na rin yung special vows. Ito yung pagpapaalala sa kanila kung how they would conduct worship sa oras na nakarating na sila doon sa promised land. Lalahanin natin, this is the obedient generation na kung saan wala na, matay na yung mga members ng previous na rebellious, faithless generation. Ito na ngayon ay mga faithful na generation at pinaalala sa kanila yung tamang way to approach God in His tabernacle and how they would conduct their cultic affairs and their lifestyle and living doon sa pagdating nila sa promised land. At dito sa chapter 31 ay makita natin yung conclusion to the Balaam challenge. So the new generation, ito yung mga faithful at obedient generation, they cleaned up some earlier mess na ginawa ng earlier generation, yung mga disobedient generation, na kung saan they destroyed the Moabites that tried to seduce Israel away from worshiping God. At itong si Balaam mismo, siya yung nagbigay ng blessing instead of a curse. He himself is killed sa chapter 31 verse 8. And the Israelites capture a tremendous amount of plunder, including large numbers of livestock and large quantities of gold, which is brought to the tabernacle in dedication to God. So makita natin, very victorious itong bagong generation ng mga Israelita. Hindi lamang na sila tapat sa Diyos, kundi ginampanan nila in destroying these Moabites. At ang final part ng Numbers, ang chapters 32 to 36, ito yung preparation nila para sa pagpasok sa pangakong lupa. The final chapters give a review of Israel's trip sa chapters 33 ito, and they describe the boundaries of the land. Israel is poised to and ready to cross over and occupy the land, but God has a few more things to say and an agreement to work out with the Israelites regarding their faithfulness. So ito naman yung magiging setting ng aklat ng Deuteronomy, kung saan God now delivers to Israel sa pamamagitan pa rin ni Moses the terms by which Israel can live in the promised land and be blessed by God. So ito yung dulo ng Numbers,
ito ngayon yung magiging starting point ng aklat ng Deuteronomy. Handa na ang Israel, itong faithful generation na ito, na tumawid sa Jordan at pumasok sa pangakong lupa. At ganun pa man ay pinaalalahanan sila muli ngayon ng Diyos kung paano sila mamumuhay dito sa pangakong lupa na ito. So matapos natin tignan ang mensahe ng aklat ng Numbers, ay titignan naman natin yung mga theological themes, yung mga tema, yung mga trajectories ng mga tema na matatagpuan dito sa Numbers. Sabi nga ni D.A. Carson, broadly speaking, Numbers tells this story. The Lord, the covenant God of the Israelites, provides them with final instructions for preparing march into the land He has sworn to give them. Ito yung overall backdrop ng Numbers kung titingnan natin to in summary, na bibigyan ng Diyos ang Israelita sapagkat handa na sila pumasok sa promised land. At they could do so because the Lord Himself is in their midst. Ito nga yung sabi sa Numbers chapter 10 verses 33 to 36. Bagamat nagdaan yung disobedient generation, pero meron sumulong, nagkaroon ng isang generation that is faithful to God and obedient to God. At dahil dito, sila ngayon ay handa na pumasok sa pangakong lupa, but more so, they can and they could because the Lord Himself is in their midst. At dito sa Numbers, tatlong malaking chunk ng theological theme ang ating makikita. Unang-una, the Lord. Secondly, the people. And lastly, the land as inheritance. So, under the big chunk ng the Lord, ay titingnan natin to sa tatlong aspeto. Unang-una is the Lord's presence. So the covenant-keeping King of Israel dwells in their midst, assuring the Israelites that He is with them. Ito yung pinakakatiyakan na meron ng mga Israelita sapagkat nananahan ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Kung babalikan natin, ito yung tabernacle. So the people are to respond to the Lord's presence by following Him with bold confidence and by living holy lives. So holiness is required of the Israelites sapagkat nagpakilala sa kanila ang Diyos na He is the holy God at meron imperative sa kanila na be holy for I am holy. Sa bagong tipan, Jesus becomes the ultimate expression of God dwelling among His people. Binabalikan natin ito parati, ilang lecture na rin, that it is God who tabernacles in them or with them. Ito is sa John chapter 1 verse 14. So, a presence that continues to us this day, this very day, yung present lives natin, and it will all find its complete expression in the new heaven and in the new earth. So, hindi lamang nung ancient time, hindi lamang yung panahon ng bagong tipan, kundi pati maging totoo ito sa panahon natin ngayon at sa magpawalang hanggan. So the Lord's ongoing presence should fill us today with bold confidence in His mandate. It should also exhort us to live holy lives before Him, and especially since He dwells within us by His Holy Spirit. So aside from the Lord's presence, we can also see the Lord's faithfulness to His covenant promises, sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, ang mga Israelita ay kayang sumunod sa Kanya with full confidence na mapapasa kanila yung mga biyaya dito sa tipan na ito ng Panginoon. Ang punto lamang ay sa bagong tipan, it applies this truth, yung mga pangako na ito, yung pagtanggap sa mga pangako na ito to those who are in Christ, sa mga na kay Kristo. Na kung saan ang mga tao na na kay Kristo ay siyang makakatanggap ng fullness ng blessings of the new covenant, particularly yung eternal life now and eternal fellowship with God in the far greater promised land to come. So bagamat namumuhay pa tayo sa present world na ito, ay meron ng katotohanan at katiyakan ng buhay na magpawalang hanggan, at lalo pa ito magiging ganap lahat ng pangako ng Diyos sa darating na pangakong lupa. So aside from the Lord's presence, the Lord's faithfulness to His covenant promises, we can also see the Lord's patience, mercy, and justice. And the Lord is patient
and merciful with His people. Bagamat na napakadaming rebellion, yung mga grumblings, complainings, and even challenging God, nakita natin na merciful ang Diyos. But still, He is committed to justice. The Lord shows this again and again by forgiving His people and not unleashing to them or on them the full wrath their sins deserve. So, bagamat na bawat complaint, bawat kasalanan na kinukumit sa harapan ng Diyos deserves the wrath of God o hustisya ng Diyos, sila ay pinapakitaan ng kanyang pagiging mahabagin. Pero maging babala ito sa bawat isa that the Lord's patience does not mean that His justice never comes. Bagamat pinapakitaan tayo ng mercy ng Diyos, hindi ibig sabihin nito na wala na yung hustisya o hindi na darating. And sometimes His punishment can be very severe. So, maging warning ito sa atin na huwag natin abusuhin yung pagiging merciful ng Diyos. And in the New Testament, it gives us the vivid clarity in the death of Jesus Christ on behalf of His people. Hindi lamang dito, but also on the Lord's Day or in the Lord's delay of ushering the final judgment. Hanggat binibigyan tayo ng mga opportunities upon opportunities, hininga upon hininga, ay pinapakitaan tayo ng kahabagan ng Diyos. Pero, darating at darating yan, bagamat may delay, sabihin na natin delay, sa final judgment, o yung that day, the end of days, na kung saan ang pagbalik ni Jesucristo ay hahatulan na ang bawat isa. Bagamat meron ditong delay, ay makita pa rin natin ang ginawa ni Kristo para sa bawat makasalanan na kung saan ito dapat maghikayat sa atin na lumapit sa Kanya. So this is a reminder to all sinners to run to God because sino nga ba ang Diyos? Una-una ay tinignan natin yung Kanyang presensya at pangalawa yung Kanyang pagiging tapat sa Kanyang tipan. At kung tapat ang Diyos sa Kanyang tipan, ang mga pangako niya ay ibibigay niya sa mga tao niya. So therefore, all sinners are to run to God because He keeps His covenant, eternal life, forgiveness of sins, reconciliation, redemption, and to be in His presence. At ang opposite side o yung flip side ng kanyang pagiging tapat sa kanyang tipan, justice, wrath, and condemnation sa lahat ng hindi Kanya. At ang pangalawang big chunk sa ating theological themes na makikita sa Numbers is the people. Under the people, we can see firstly is unity. So the Lord's people are to be unified in order to carry out their kingdom mission together. Kung babalikan natin yung episode ng 12 spies na kung saan pinadala sila sa Canaan at bumalik sila, the 10 gave a bad report, only the 2 ang siyang naging tapat sa Diyos at sinabi niya na pasukin natin because the Lord is with us. Pero, since majority decision 10 versus 2 ay sinunod ang bad report na ito, makita natin that the Lord's people are to be united or unified in order to carry out their kingdom mission together. So, hindi pwedeng may difference in yung sa mga bagay na ito. And also, sa Bagong Tipan, in the New Testament, it reminds Christians on the necessity of unity among the Lord's covenant people. Pero alalahanin natin na ang being together, yung unity, is not at the expense of truth. Parang kagaya nung nangyari dito sa episode ng 12 Spies na ito. Bagamat majority rule, bagamat sabihin natin overwhelming na majority to 10 versus 2, pero ang nangyari, they were unified at the expense of truth. And secondly, under sa theological block na people is respecting callings. Tinawag ng Diyos si Moises bilang maging chief leader ng mga tao. And Aaron and the priest were called to special privilege of serving in God's tabernacle. So makita natin may special calling ito na binigay kay Moises at kay Aaron at sa mga priest to serve their respective purposes. Sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, Christians are to respect the different callings of their brothers and sisters in Christ.
as well as the authority structures the Lord has put in place. Kung babalikan natin mga episodes sa Numbers na kung saan nagrebel sila against God, nagrebel sila against Moses, at even yung rebellion in some ways ay isang attack to the authority that were placed there by God. Yung authority structures, kine-question nila. So, dito sa atin, kailangan ay makita natin talaga na ang mga taong tinalaga at tinawag ng Diyos ay nandyan para sa atin. Christians must respect their leaders and provide for their material needs too, sapagkat they were God's chosen people to lead the local church, to be of their guidance, at sabi nga ay the shepherd among them. Kaya kailangan ay makita natin yung authority that it is God-given, God-mandated, and God placed over them. And thirdly, makita natin yung episode ng disobedience. The first generation of Israelites doubted and complained against God's provision, questioned the authority structure, and go astray by worshipping other gods, lalo na sa Numbers chapter 15. Ang rebellion na ito not only results in Lord's judgment, but ultimately it prevents that generation from receiving the covenant promise of land, sapagkat sila nagrebel sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga authorities na tinalaga ng Diyos. Sila ngayon ay nag-wander dito sa wilderness for 38 years. Instead na sana'y nakatawid na sila sa promised land, sila ngayon ay bumalik sa ilang. So, sa atin, sa bagong tipan, lalong-lalo na sa Hebrews chapter 3 verse 6 hanggang chapter 4 verse 13, ito yung tatawag na second warning passage ng Hebrews. It returns to the theme of the Israelites' disobedience. Ang warning na ito must be taken very seriously, na kung saan we must not to reject Jesus and therefore fail to receive the covenant promise of the eternal promised land awaiting those who follow Him. Sabi nga na huwag nyo patigasin ang inyong mga puso, sapagkat hindi rin kayo makakarating doon sa pangakong kapahingahan, doon sa pangakong lupa. Kaya ito yung nagmulat dahil sa pagtigas ng puso sa pamamagitan ng situation o in reference doon sa nangyari in questioning, in complaining, and rebelling against God. And fourthly, under people is the need for mediator. So God's people need a mediator, especially when they rebel against the Lord. Kung babalikan natin yung mga episodes dito sa Numbers, people complained, people grumbled, and people rebelled against God. At si Moses mismo siya tumayo bilang tagapamagitan sa kanila. Na si Moses siya humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa ng mga ito. At sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, any mediation sinners could ever need has been accomplished fully and finally in Jesus Christ. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 2 verses 5 to 6, there is only one mediator between God and men, the man Jesus Christ. At hindi lamang yun, sapagkat Jesus continued to mediate for believers to this day and is at this very moment. Meron nga tinatawag na heavenly intercession na kung saan namamagitan si Jesucristo sa harapan ng Ama, praying for believers. At dahil dito, the repentant people of God should never fear losing God's love, and nothing and no one can separate them from the love of God, sapagkat ang namamagitan sa kanila is the fully and finally the perfect mediator between God and man. And fifth, under the theme of people, is obedience. And the next generation of Israelites are in contrast with the first generation. The Lord's judgment against the new generation is absent in this section. Makita natin yung huling mga section nitong Numbers na kung saan nawala na yung previous na disobedient, unfaithful na generation, ay hindi natin makikita yung judgment ng Diyos. So, it is absent sa sections na ito, and instead, we see the Lord's covenant people enjoying His presence, demonstrating their faith by their obedience.
At sa Bagong Tipan, the New Testament emphasizes that obedience is a necessary sign of faith in order to have a fellowship with the Lord. Hindi mo mapaghihiwalay yung obedience, yung pagsunod ng mga mananampalataya sa takda o yung mark ng sila ngay pagiging na kay Kristo. Sa John chapter 14 verse 15, 23 to 24, sa John chapter 15, as well as sa James chapter 2, kung saan kinokontrast dito na ipakita mo sa harapan ng tao ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong pagsunod o yung mga gawa. Tandaan natin, obedience is a necessary sign of faith in the sense that it is through obedience nakikita ng mga ibang tao na ikaw nga ay tunay na kay Kristo. So aside from the Lord, the people, we come to the last theological theme is the land as inheritance. The Israelites will one day inherit the land, ito yung Kanaan, which the Lord promised their forefathers sa Genesis chapter 12. Ang tema na pagkakaroon ng inheritance ng isang physical na lupa sa Kanaan, it begins to take place in the book of Joshua na kung saan makatawid sila sa river at sila ay makakarating dito sa Kanaan. Pero sa Bagong Tipan, it applies this theme to the eternal inheritance that awaits those who become God's children through faith in Jesus Christ alone. So makita natin na bagamat na doon yung pangako na lupa, naroon yung pangako na eternal inheritance, pero hindi ito physical na lupa. This is not a physical piece of land. Ito'y higit pa. Ito'y eternal inheritance. Kaya itong inheritance na ito radically redefines how believers live, since their focus is not on the things of this world but on the praise from their covenant King in the world to come. So hindi dito sa mundo na siyang hahatulan din, kundi eternal land. At kung sinabi natin na eternal land, eternal presence of God would be in their midst. So hindi dito sa mundo na ito, hindi dito sa physical na lupa na ito nakatingin ang bawat mananampalataya, but eternal land na kung saan ito ay ginagamit lalo na sa aklat ng Hebrews bilang kapahingahan. So having said that, ito muli yung ating mga theological themes natin na sa Numbers: the Lord, the people, and the land as inheritance. At ngayon ay titingnan naman natin kung paano natin i-apply yung mga natutunan natin sa aklat ng Numbers sa buhay natin ngayon. So meron po 5 paraan o 5 items kung paano ito ay: number 1, obedience; number 2, church life in the present age; thirdly, believers as sojourners; fourth, in evangelism; at ang panglima is the character of God. So firstly, obedience. Numbers provides us with one of the sobering picture of how rebellion against God can set a negative course for one's entire life. Ang consequences nga ng disobedience, so yung rebellion and complaining against God, can be severe, and without repentance, people can spend the rest of their life and spinning and going nowhere. Kagaya ng naging mga episode dito sa Numbers na kung saan they rebelled against God and they spent the next 38 years sa wilderness lamang, na instead na makatawid sila patungo sa promised land, the disobedient generation ay namatay doon sa wilderness. At sa Bagong Tipan, tinatawag rin tayo to obedience, not rebellion and not disobedience. Sapagkat ang salita ng Diyos, kung nakikita natin na ito'y buhay, ay magkakaroon tayo ng pagsunod. Tayo susunod sapagkat tayo ay niligtas sa biyaya ng Diyos. Wala tayong makikita na sasabihin natin na isang mananampalataya pero nagdi-disobey sa kanyang Lord and Savior. Walang ganun. But Christians are called to obedience because it is God who called them. So secondly, church life in the present age. Sa Bagong Tipan, it consistently describes the church life as being in the wilderness. Ganito yung pagkakadescribe
na nasa ilang daw ang buhay ng isang iglesia. So the Christian is one who has been delivered out of the bondage of sin and brought through the pilgrim life. At ang kanilang patutunguhan is towards the promised land. Alalahanin natin, balikan ulit natin yung second warning passage sa Hebrews, ang Hebrews chapter 3, at tumatawid dito sa chapter 4. It is both a warning and exhortation for Christians to persevere and enter God's rest. Sapagkat binabalikan nito yung tema na nasa ilang dahil sa rebellion, pero alalahanin about mananampalataya na dinala sa isang iglesia na tapat ay they were delivered out of bondage of sin and they are now journeying a pilgrimage towards the promised rest. And believers as sojourners, sapagkat ang mga mananampalataya kagaya ng isang lokal na iglesia ay nasa ilang, they are plagued by deceptions and enticements of the world. At dahil doon, ang mga mananampalataya, they should avail of the means of grace that God had provided for them in sustaining them throughout this journey. So napakadaming means of grace na binigay ng Diyos para sa mga mananampalataya na ito. Hindi sila iniwan mag-isa nila sa ilang, kundi sa pamamagitan ng mga probisyon ng Diyos at sa pag-care, pag-preserve ng Diyos sa kanila, sila ay makakarating sa kanilang patutunguhan ang pangakong kapahingahan. So we must avail the many means of grace. Hindi tayo mag-isa lamang. Kung nandyan ang ating iglesia, nandyan ang salita ng Diyos, ang panalangin, at napakarami pa iba't ibang uri ng means of grace. Fourthly, evangelism. Those who did not enter the promised land failed to do so because they neglected God's gracious provision for the wilderness journey. And this greatest provision by God is none other than Jesus Christ. Sa ating pagpapatuto, sa ating pagpoproklama ng magandang balita, lagi natin kailangan ipakita na ang mundo na ito ay kagaya lang rin ng ilang napakadaming enticement, napakadaming deception ng mundo na ito na kusan people complain, grumble, and rebel. And yet, ang ultimate provision para sa journey na ito, ang siyang highlight, He is the gospel, none other than Jesus Christ. At ang panglima ay ang karakter ng Diyos, the character of God. Balaam's conversation with his donkey also gives us some insight into another aspect of God's character. So pagkamat nabasa natin yung seriousness ng mga warnings, ng mga rebellion, ng pagsunod sa utos ng Diyos, at pati yung mga patungkol kung paano tayo lalapit sa Diyos in worship. But also, pinapakita rin sa atin yung humor, the sense of humor, at sa delight in irony. So, bagamat makita natin na si Balaam, siya ay isang powerful na sorcerer, binayaran siya ng hari ng Moab, pero tingnan natin, kausap niya ang kanyang donkey. Pero maging babala rin ito sa atin ngayon, lalo-lalo na sa panahon natin, na kung saan nagiging sasabi nga na progresibo ang mga tao. In terms of progressive, meaning away and away from God. So, ginagamit nila ang itong supernatural event na ito bilang katatawanan. Dahil sasabi nila hindi totoo yung pananampalataya na yan sapagkat bakit ang donkey ay nagsasalita. Ito ay supernatural event. Pero isipin natin kung wala tayo, kung tayo papaniniwalaan natin na walang Diyos, an even more supernatural event would be the belief na ang isang isda ay mag-evolve into a philosopher na kung saan tuturuan niya at i-educate niya ang mga baka patungkol sa pag-travel into outer space. Ito yung pananaw ng mga tao na walang Diyos na paniniwalaan nila na nanggaling sa saan-saan na lamang ang tao na kung sino siya ngayon is just a product of evolution. So nga naman tayo makakita na ang isang isda ay magiging isang philosopher, na ang isang isda na nasa dagat lamang, nasa tubig lamang ay hindi makasurvive sa labas ng tubig ay siya
magkukwento o magtuturo patungkol sa traveling in outer space. So, hindi ito mangyayari. Ito yung lalong nakakatawa kung hindi nila matanggap na kinausap sa pamamagitan ng probidensya ng Diyos. Ang donkey ay kinausap si Balaam. Much more supernatural ang pananaw ng walang Diyos. So muli sa ganitong paraan natin ma-apply ang mga natutunan, yung mga episodes sa Numbers sa buhay natin ngayon. Babalik at babalik tayo sa pagpapaalala at paghihimok sa atin na huwag natin patigasin ang ating puso sa pagsunod sa Diyos at panghawakan ang pangako ng kapahingahan, the promised rest to enter. We should strive to enter that promised rest sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. At paalala sa atin na ang church life, ang ating iglesia sa present age na ito ay nasa ilang at ganoon din ang bawat individual na mananampalataya. Kung kaya na lamang ay kailangan natin gamitin yung mga means of grace at sa ating evangelism on how we proclaim the gospel. Makita dapat in contrast yung wilderness as opposed to the promised rest, especially the provision of God through Jesus Christ. At pati yung character of God, that it is more supernatural to believe that there is no God. At ang consequences, believing that there is no God, they would not enter the promised eternal rest. At matapos natin talakayin ang mensahe ng aklat ng Numbers, at tinignan rin natin yung ilang theological themes na matatagpuan sa aklat na ito at kung paano rin ito mai-relate sa ating buhay sa kasalukuyan, ay titignan naman natin yung ibang aspeto pa na may kaugnayan dito sa Numbers, sapagkat ang pamagat ng aklat natin na tinalakay sa lecture number 5 ay aklat ng Numbers. Tingnan natin ang ibang uri naman ng numbering. Ang tinutukoy ko po ay yung tatawag na the Bible Code, na kung saan ay gumagamit sila ng iba't ibang klaseng formula, iba-ibang klaseng number patterns para makuha yung ilang mga karakter dito sa kasulatan sa aklat ng Torah. Ito yung first 5 books. Kukunin nila yung unang letter, then after several words or letters ay kukunin nila yung susunod na letter at ipagdidikit-dikit nila para daw to ay may isang hidden na meaning. So the Bible Code is a set of encoded words hidden within the Hebrew text of the Torah. Torah, ito yung first 5 books, yung Pentateuch, and that have predicted significant historical events. So ang methodology nila, yung ginagamit nila, ay kukunin nila yung isang letter dito, then after several words or several letters, kukunin naman nila yung next na makuha sa pattern and so forth. Ipagdidiktong nila yung mga nakuha nila na codes dito, then magkaroon daw ng prediction o napapredict nito yung mga historical events. So napakadaling ma-entice sa mga ganitong pamamaraan sapagkat very mysterious at magugulat na lang yung mga tao sa mare-reveal ng ganitong uri ng methodology. Pero para po sa mga mananampalataya at sa mga wala pa po masyadong kaalaman o hindi masyadong familiar patungkol sa Biblia, ang pinanghahawakan ng bawat nagmamahal ng Biblia bilang salita ng Diyos is the clarity of Scripture, na kung saan it says that God's Word is not some esoteric code book. Esoteric meaning yung very mysterious na ilan lamang yung nakakalam, parang very secret ito. Kaya kailangan pa ng mga Bible Code and others. Pero hindi ganito ang salita ng Diyos. It is rather that which any person can read for himself to find reproof, correction, and encouragement. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, all scripture is breathed out of God for training, for correction, for rebuke, and in preparation. Para tayo ay makita natin na ganito ang salita ng Diyos. Nire-reveal, inilalahad ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Malinaw ang scripture. At kung familiar tayo sa history, sinabi nga kung bakit tinranslate ito sa common language na sa ganun ang isang bata nasa
farm ay mas marami pang matutunan at mas maging malinaw pa sa kanya salita ng Diyos kaysa sa mga tao na secretly holding the Bible as some sense of a code book. So, hindi mysterious ang Biblia. Hindi tayo naghahanap ng mga pattern at hindi tayo naghahanap ng mga gusto lamang natin hanapin sa Biblia. But the Word of God is clear for each one to understand that it is the Word of God, not the Word of man. At bilang pagtatapos, gaya ng ating ginagawa sa mga previous lectures ay nag-iiwan tayo ng take-away verse na nakuha sa aklat na ating binuksan at pinag-aralan. At ngayon sa lecture number 5 na aklat na ito ay ang Numbers. Fitting rin na tingnan natin o maging take-away verse natin sa lecture na ito ay matatagpuan sa Numbers chapter 6. Ito rin ay ginagamit bilang doxology ng maraming lokal na iglesia sa kanilang mga worship services. In verses 24 to 26 it reads, "The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace." Very fitting ito sapagkat sa panahon natin ngayon, sa ating buhay sa gitna ng pandemya, masabi nga natin na tunay nga na isa ang mundo na ito ay isang ilang o wilderness na kung saan makita natin ang epekto ng kasalanan, ang implikasyon ng sumpa dahil sa kasalanan ay damang-daman natin. Walang kasiguraduhan ang ating buhay. Kaliwa kanan, hindi natin alam na nariyan na pala yung mga sakit at nariyan na rin yung mga nagpapasakit sa atin na kung saan ang buhay nga natin masasabi natin na walang katiyakan. Pero ang tanging tiyak lamang sa mundong ito na habang tayo ay nabubuhay sa fallen world na ito is the Lord. Kaya ang biyaya niya na kung saan pag tayo ay kay Kristo, ang tanging looking forward ay ang pagbibigay ng tunay na kapayapaan, ang tunay na kapahingahan at ipe-preserve tayo. The Lord will keep us sa buhay natin to hanggang magpawalang hanggan. So ito yung makikita natin na blessing. Pero gusto ko po sana tingnan natin yung bigat ng sumpa kung wala tayo kay Kristo. Kung babalik ta rin natin ang Numbers chapter 6 verses 24 to 26 kung saan yung mga blessings ay papalitan ng curses, ay lalong kahindik-hindik na sitwasyon ito. Nakakatakot, walang katiyakan. Pero alalahanin natin, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan, at ang lahat ng curses sa kanyang pag-serve ng hustisya sa kasalanan ay pinataw niya kay Hesus Kristo. Siya ang naging sumpa para sa atin. Siya ang humarap ng wrath of God para sa mga makasalanan. At siya ang ultimate provision ng Diyos para makaabot sa buhay na magpawalang hanggan. Kaya nawa ay makita mo na ikaw ay mapalad sapagkat ikaw ay binigyan ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Pero kung ikaw ay nasa labas ni Hesus Kristo, ang tanging naghihintay lamang sa iyo ay kahatulan at walang kapayapaan. Kaya salamat po muli sa bawat isa sa inyo. Nawa ay nag-benefit kayo dito sa short study, pag-aaral ng aklat ng Numbers. At iniiwan ko po muli that the Lord bless you and keep you, and the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Sa mapayapang araw po muli sa ating lahat.